Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Our topic for this video is about limit of a function. So let us consider we have y which is a function of x. So habang papalapit daw ng papalapit yung value ni x sa a, papalapit din daw ng papalapit yung value ni y sa L. So the limit of f of x as x approaches to a is equal to L. As an illustration, so let us consider we have a limit of x plus 1 as x approaches to 2. So kung mapapansin niyo sa table, habang papalapit ng papalapit yung x sa 2, papalapit naman ng papalapit yung y natin sa 3, which is equal sa limit ni x plus 1 as x approaches sa 2. So kung matatanong ninyo kung saan ba galing yung value ng limit natin and yung mga value ng y na yan, so sinasubstitute lang natin yung value ni x. Then let's proceed. So punta na tayo sa theorem on limit. So meron tayo ditong limit of a constant. The limit of a constant is constant. So for example, meron tayo ditong limit of 1 as x approaches to 10. So equal lang yan sa 1. Kasi bakit? Wala naman kasi tayo ditong x na pagsasubstitutan ni 10. Another example, limit of 1,000 as x approaches to negative 5. So equal lang yan sa 1,000. Then punta naman tayo sa limit of a sum or difference. The limit of a sum or difference of a two or more functions is equal to the sum or difference of their limits. So kung meron daw tayong limit of f of x plus or minus g of x as x approaches to a, so equal yan sa limit ni f of x as x approaches to a, then i-add natin o i-minus, depende sa operation, sa problem, sa limit ni g of x as x approaches to a. For example, meron tayo ditong limit of 3x squared minus 2x plus 5 as x approaches sa 2. So, kunin lang natin guys yung limit ni 3x squared as x approaches to 2, then i-minus natin yung limit of 2x as x approaches to 2, then kunin natin yung limit ni 5 as x approaches to 2. So, magiging 3 times 2 squared minus 2 times 2 plus 5. So, ang mangyayari kasi dito guys, yung 2 na yan, isa-substitute lang natin sa mga variable x. So, kung mapapansin nyo, yung 3x squared kanina, yung x squared doon, naging 2 squared na. Then, yung 2x kanina, naging 2 times 2. Then, sa constant, so, syempre, wala naman yung x. So, ibig sabihin, 5 lang yan. Then, simplify lang natin. So, 2 squared equal sa 4 times 3 magiging 12. Then, 2 times 2 is 4 plus 5. So, 12 minus 4 plus 5 ay equal sa positive 13. Another example, we have limit of 2x cubed minus x plus 2 as x approaches to negative 2. So, kunin lang daw ulit natin yung limit ni 2x cubed as x approaches to negative 2. Then, i-minus natin sa limit of x as x approaches to negative 2. Then, i-add natin yung limit of 2 as x approaches to negative 2. So, sa madalit sabi guys, isa-substitute lang daw natin yung negative 2 sa variable na x. So, negative 2 cube ay equal sa negative 8. So, negative 8 times 2 is negative 16. Then, negative times negative 2 is positive 2. So, ang sagot natin dito is negative 12. Limit of a product. The limit of a product of a two or more functions is equal to the product of their limits. So, same lang din ang process kay sum or difference. So, kung meron tayong limit ni f of x times g of x as x approaches to a, so, kunin lang natin yung limit ni f of x as x approaches to a, then i-multiply natin sa limit ni g of x as x approaches to a. So, for example, meron tayo ditong limit ni 2x squared minus 2 times x cubed minus 3x squared as x approaches to 3. So, kunin lang daw natin yung limit ni 2x squared minus 2 as x approaches to 3. Then, i-multiply natin sa limit ni x cubed minus 3x squared as x approaches to 3. So, substitute lang natin yung 3 sa 2x squared minus 2. So, magiging 2 times 3 squared minus 2. Then, substitute naman natin sa kabila. So, magiging 3 cubed minus 3 times 3 squared. So, magiging 18 minus 2
times 27 minus 27. So, 16 times 0, so equal yan sa 0. Another example, limit ni 4x cubed minus 2x plus 1 times 2x cubed minus 3x squared minus 3 as x approaches to negative 1. So, ganun pa rin yung gagawin natin. So, kunin lang natin yung limit ni 4x cubed minus 2x plus 1 as x approaches to negative 1. Then, i-multiply natin sa limit ni 2x cubed minus 3x squared minus 3 as x approaches to negative 1. So, substitute na natin yung negative 1 sa mga variable x. So, magiging 4 times negative 1 cube minus 2 times negative 1 plus 1. Multiply natin yan kay 2 times negative 1 cube minus 3 times negative 1 squared minus 3. So, negative 1 cube is negative 1. So, times 4, magiging negative 4. Then, negative 2 times negative 1 is positive 2. Then, copyin lang natin yung positive 1 o yung plus 1. So, negative 1 cube ulit, equal lang yan sa negative 1 times 2. So, magiging negative 2. Then, negative 1 squared is positive. So, positive times negative 3 is negative 3. Then, negative 4 plus 2 plus 1 is negative 1. And negative 2 minus 3 is negative 8. So, negative 1 times negative 8 ay equal sa positive 8. So, yung limit ni 4x cubed minus 2x plus 1 times 2x cubed minus 3x squared minus 3 as x approaches to negative 1 is equal to positive 8. So, punta na tayo sa limit of a quotient. The limit of a quotient of a two or more functions is equal to the quotient of their limits provided that the limit of the denominator is not equal to 0. So, same lang din, kaso nga lang, meron dito nakalagay na the limit daw of the denominator is not equal to 0. So, hindi daw dapat magi-equal sa 0 yung denominator. Kasi bakit? Kasi indeterminate na yun, guys. So, undefined. So, yung limit daw ni f of x divide g of x as x approaches to a ay equal lang sa limit ni f of x as x approaches to a, then divide lang natin sa limit ni g of x as x approaches to a. Pero, yung limit daw ng g of x ay hindi pwedeng mag-equal sa 0. So, for example, meron tayo ditong limit of 2x cubed minus 3x plus 2 over 2x minus 3 as x approaches to 1. So, ganun lang gagawin natin, guys. Kunin lang natin yung limit ng nasa numerator natin, then divide lang natin sa limit ng nasa denominator natin. So, magiging equal yan sa 2 times 1 cube minus 3 times 1 plus 2 over 2 times 1 minus 3. So, 2 minus 3 plus 2 over 2 minus 3. So, magiging 1 over negative 1. So, equal yan sa negative 1. Another example, limit of 5x squared plus 3x minus 2 over x minus 3 as x approaches to negative 1. So, gawin ko na kaagad, guys. Substitute ko na kaagad yung negative 1 sa variable x natin. So, ayan na. Naging 5 times negative 1 squared plus 3 times negative 1 minus 2. Then, sa denominator natin, negative 1 minus 3. So, negative 1 squared is positive 1 times 5 is positive 5. Then, 3 times negative 1 is negative 3. Then, sa baba naman natin, negative 1 minus 3. So, pinagsama ko na, naging negative 4. So, 5 minus 3 minus 2 is 0. So, over negative 4. So, 0 yung sagot natin. So, alam naman natin, any number na dinivide mo kay 0 ay 0. So, another example, limit of 1 over x minus 1 fourth all over sa x minus 4 as x approaches to 4. So, substitute lang natin yung 4 sa variable x. So, magiging 1 fourth minus 1 fourth all over sa 4 minus 4 which is equal sa 0 over 0. So, ito na yung sinasabi kanina na hindi pwedeng mangyari. So, bawal daw tayong magkaroon ng 0 sa denominator. So, it will be may or may not have limit. So, saan ba galing yan? Note, if the limit of the denominator of the quotient is 0 and the limit of the numerator of the quotient is also 0, the quotient may or may not have a limit. But, if the limit of the numerator of the quotient is not 0, then the quotient has no
limit. So, the limit does not exist. So, dahil 0/0 yung quotient na nakuha natin dito, so yung quotient natin is may or may not have limit. So, ang mangyayari ngayon dito, kailangan nating isimplify para makasigurado tayo kung meron ba o walang limit yung quotient natin. So, sa pagsisimplify guys, iisipin nyo kaagad, bakit ba nagsisiro yung denominator natin? So, kung mapapansin nyo kasi, meron kasi tayo ditong x minus 4 sa denominator natin. So, kapag sinubstitute natin yung 4, automatic sisiro agad yung denominator natin. So, pinakamaganda, isipin kaagad natin, paano ba natin matatanggal yung dahilan kung bakit nagsisiro yung denominator natin? Paano ba natin tatanggalin yung x minus 4 na yan? So, gawin natin guys, simplify lang natin yung numerator. Sa numerator natin kasi naka-fraction pa siya. So, gawin natin, kunin natin yung LCD which is equal sa 4x, di ba? X times 4. So, mapapansin nyo, meron kayo naging 4 minus x. So, saan ba galing yan? Di ba, LCD natin is 4x. So, 4x divide x ay equal sa 4. Then, multiply lang natin dito sa 1. So, naging 4. Then, sa kabila naman, kaya naging x yan, 4x divide mo sa 4 is x. Then, multiply mo sa 1. So, equal yan sa x. Then, simplify lang natin. So, yung 4x na nasa denominator ng numerator natin, so, mapupunta lang yan sa may pinaka-denominator. So, bakit? Diba, property yan ng division ng fraction. So, for example, meron tayong a over b over c over d. Yung b na yan, napupunta lang sa denominator. Then, yung d naman, napupunta sa numerator. So, proceed lang tayo. So, simplify natin, guys. So, kung mapapansin kasi ninyo, hindi pa tayo pwedeng mag-cancel. Hindi pa tayo kanina pwedeng mag-cancel x minus 4 and 4 minus x. So, positive yung 4 natin dito, and dito naman is negative. Sa kabila naman, negative yung x, then sa baba naman, positive yung x. So, gagawin natin, magpa-factor out tayo ng negative 1 para mabago yung sign ng 4 minus x natin. So, magiging negative 4 plus x na yan. So, kung mapapansin nyo, parehas na silang negative 4 and parehas na silang positive x. So, makakancel yan. Ang maiiwan na lang ay yung limit ni negative 1 over 4x as x approaches to 4. So, substitute na natin. So, equal na yan ngayon sa negative 1 over 4 times 4, which is equal sa negative 1 over 16. So, yan na yung sagot sa limit ni 1 over x minus 1/4 all over sa x minus 4 as x approaches to 4. Another example, limit of x cubed minus 27 all over x squared minus 2x minus 3 as x approaches to positive 3. So, substitute lang muna natin yan para malaman natin yung limit. So, magiging 3 cubed minus 27 all over sa 3 squared minus 2 times 3 minus 3. So, magiging 27 minus 27 all over sa 9 minus 6 minus 3, which is equal sa 0 over 0. So, may or may not have limit na naman yung quotient na nakuha natin. So, kailangan ulit natin isimplify yan. Then, copy-paste lang natin, guys, yung function na kailangan nating isimplify. So, guys, sa pag-simplify dito sa limit, meron na kayong agad clue kung ano ba yung factor na kailangan yung tanggalin. So, iisipin nyo, bakit ba nagiging 0 yung denominator? So, ibig sabihin lang yan, guys, as x approaches to 3, so, meron kayo dyang x minus 3. Kasi pag sinubstitute nyo yung 3 sa x minus 3, automatic equal agad sa 0. So, nabigyan agad tayo ng idea na yung numerator and denominator pala natin ay may factor na x minus 3. Dahil kung wala siyang factor na x minus 3, hindi natin makakancel yung x minus 3 o yung dahilan kung bakit nagiging 0 yung denominator natin. So, tingnan muna natin yung denominator natin kung may factor nga ba na x minus 3. So, kung mapansin nyo, x squared minus 2x minus 3 yung denominator natin. Ano ba yung factor ng negative 3? Di ba dalawa lang naman yan? Negative 3 times 1 or negative 1 times 3. Pero guys, titingnan ninyo kung ano yung coefficient ng x natin. So, dahil negative 2 yan,
ang gagamitin natin guys, yung mas malaki na number na negative. Nakuha? So, ibig sabihin, negative 3 times 1. So, kung titingnan ninyo, magiging x minus 3 and x plus 1. Para makuha yung x squared minus 2x minus 3. Then, sa ibabaw naman, yung numerator natin, x minus 3 times x squared plus 3x plus 9. So, saan ba galing yan? So, kung mapapansin kasi ninyo, yung x cube minus 27 ay parehas perfect cube. So, difference yan ng 2 cube. At ang difference ng 2 cube natin ay equal sa a minus b times a squared plus ab plus b squared. So, kung a natin ay x and b natin ay 3, so magiging x minus 3 times x squared plus 3x plus 9. Then, makakancel na natin yung x minus 3. So, matitira na lang sa atin ay limit ng x squared plus 3x plus 9 all over x plus 1 as x approaches to 3. Then, substitute lang natin yung 3. So, magiging 3 squared plus 3 times 3 plus 9 all over 3 plus 1. So, magiging 9 plus 9 plus 9 all over 3 plus 1. So, yung limit ni x cubed minus 27 all over x squared minus 2x minus 3 as x approaches to 3 ay equal sa 27 all over 4. Or 27 over 4. Next example, limit of x cubed minus 3x squared minus 10x plus 24 over x minus 4 as x approaches to 4. So, substitute lang muna natin. So, magiging 4 cubed minus 3 times 4 squared minus 10 times 4 plus 24 all over 4 minus 4. So, kitang-kita kagad yung denominator natin ay magiging 0. Diba? So, 64 minus 48 minus 40 plus 24 over 4 minus 4. So, ako guys, pagka medyo marami ng number, tingnan nyo yung numerator natin, ang ginagawa ko, pinagsasama-sama ko muna yung mga positive. So, 64 plus 24 ay equal sa 88. Then, pagsamahin ko naman yung negative, negative 48 minus 40 ay equal sa negative 88. So, 88 minus 88 over 4 minus 4 ay equal sa 0 over 0. So, yung quotient na naman na nakuha natin ay may or may not have limit. So, kailangan ulit natin i-simplify yan. So, kung mapapansin nyo, ang haba yung numerator natin. So, pagka ganyan, gagamitan natin ng shortcut. Copy-paste ko lang muna guys yung function na kailangan natin i-simplify. Then, yung gagamitin natin na pag-simplify yung sinasabi ko yung shortcut ay yung synthetic division. So, using synthetic division, ganito guys yung paggamit ng synthetic division. Kung nakakalimutan ninyo, so, lagay lang muna natin guys yung numerator natin. Then, kunin natin yung coefficient niya. So, 1, negative 3, negative 10, and 24. So, titingnan nyo guys maigi. So, dahil x cubed, x squared, x, then constant lang naman. So, sunod-sunod lang talaga sila. Kasi meron, minsan nangyayari, pagtapos ng x cubed, x agad. So, ibig sabihin, meron kayo ditong 0, x squared. So, dahil dito, tuloy-tuloy naman, may value naman yung x cubed, x squared, x, and constant natin. So, lagay ko lang 1, negative 3, negative 10, and 24. Then, makikita nyo kagad guys, x minus 4. So, ilagay ko lang, kung minus to, gagawin ko tong positive. And kung positive naman to, gagawin ko tong negative. Then, yung operation na gagamitin natin ay positive o plus. So, unang step natin gagawin, yung 1, baba ko lang. Then, multiply natin sa 4. So, 1 times 4 is 4. Negative 3 plus 4, positive 1. 1 times 4, so positive 4. Negative 10 plus 4 ay negative 6. Negative 6 times 4 ay equal sa negative 24. 24 plus negative 24 ay equal sa 0. So, dapat guys, 0 yung sagot sa dulo. Para masabi natin na si x minus 4 ay factor ng x cubed minus 3x squared minus 10x plus 24. So, kung hindi 0 yan, so ibig sabihin, hindi siya factorable sa x minus 4. So, lagay lang natin yung remainder natin 0.
constant natin negative 6, x natin 1, then x squared natin ay 1. So, ibig sabihin, x minus 4 times x squared plus x minus 6, yung factor ng x cubed minus 3x squared minus 10x plus 24. So, masisimplify na natin, guys, yung function natin. So, cancelin lang natin yung x minus 4. So, yung matitira na lang, limit ni x squared plus x minus 6 as x approaches to positive 4. Then, substitute lang natin yung 4. So, magiging 4 squared plus 4 minus 6. So, magiging 16 plus 4 minus 6. So, magiging positive 14. Then, punta tayo sa another example. So, limit of x cubed plus x squared minus 4x minus 4 all over x cubed minus x squared minus x plus 1 as x approaches to negative 1. So, substitute lang muna natin yan. Check natin kung ano yung makukuha limit. So, magiging negative 1 cubed plus negative 1 squared minus 4 times negative 1 minus 4 all over negative 1 cubed minus negative 1 squared minus negative 1 plus 1. So, magiging negative 1 kasi negative 1 cube yan. Then, plus 1 dahil negative 1 squared. So, negative 4 times negative 1 is positive 4. Then, copy-paste lang si negative 4. Negative 1 cube is negative 1. So, negative 1 squared is positive. Then, multiply natin kay negative is negative 1. Then, negative times negative 1 is positive 1. Then, copy-paste lang natin yung plus 1. So, magiging 0 over 0. So, may or may not have limit na naman yung nakuha nating quotient. So, kung mapapansin ninyo guys, yung function natin ay parang mahirap isimplify. So, sabi ko sa inyo kanina, dapat isipin nyo lang kung ano yung dahilan kung bakit nagsisiro ba yung denominator at yung numerator. So, as x approaches to negative 1, so, ibig sabihin guys, meron ka ditong x plus 1. Bakit? Kasi, pag sinubstitute mo yung negative 1 sa x, so negative 1 plus 1 ay magiging 0. So, tatanggalin natin yung dahilan na yon. So, x plus 1. So, gagamitan natin ng synthetic division, guys, yung numerator and denominator. So, numerator muna tayo. So, meron tayong x cubed plus x squared minus 4x minus 4. So, check nyo guys yung degree kung magkakasunod ba sila. So, x cubed, x squared, then x, then constant. So, dahil magkakasunod lang sila, so, lagay lang natin dito yung coefficient. So, minsan kasi, pagtapos ni x cube, x agad. So, nawawala yung x squared. So, pag ganon, ibig sabihin, meron kayong ilalagay na 0, x squared. So, 0, di ba? So, lagay ko lang x plus 1, then, dahil x plus 1 yan, so, negative 1 yung ilalagay natin dyan. So, sir, bakit naging x plus 1? So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan yung dahilan kung bakit nagkakaroon kayo ng 0 sa denominator. Kasi 'di ba pag sinubstitute nyo guys yung negative 1, so negative 1 plus 1, so automatic guys 0 agad. So yan yung dahilan kung bakit nagsi-0 yung denominator at yung numerator ninyo. So yan yung tatanggalin natin. Then plus, so baba ko lang yung 1. So 1 times negative 1 is negative 1. Then 1 plus negative 1, 0. 0 times negative 1, 0. Negative 4 plus 0, negative 4. Negative 4 times negative 1 is positive 4. Negative 4 plus 4 is 0. So, yan yung remainder. Constant, x then x squared. So, kung mapapansin nyo guys, 0 yung x. So, magiging x plus 1, then x squared. So, 0x, hindi ko na ilalagay. Then, minus 4 agad. So, yan yung factor ng numerator natin. So, kunin naman natin yung denominator. So, yan yung x cubed minus x squared minus x plus 1. So, baba ko lang yung coefficient. So, tingnan nyo ulit yung degree kung magkakasunod lang. Then, lagay ko lang ulit yung x plus 1. So, negative 1 yan kasi plus 1. Then, plus. So, baba ko lang yung 1. So, 1 times negative 1 is negative 1. Negative 1 plus negative 1 is negative 2. Negative 2 times negative 1 is positive 2. Negative 1 plus 2 is positive 1. 1 times negative 1 is negative 1. Then, 1 plus negative 1 is 0. Then, yan yung remainder, constant, x, then yung x squared. So, factor natin sa denominator is x plus 1 times x squared minus 2x plus 1.
So, masisimplify na natin. Kakancelin lang natin yung x plus 1. So, matitira na lang ay yung limit ni x squared minus 4 over x squared minus 2x plus 1 as x approaches to negative 1. Then, substitute lang natin. So, magiging negative 1 squared minus 4 over negative 1 squared minus 2 times negative 1 plus 1. So, magiging 1 minus 4 yan. Then, negative 1 squared is 1. Negative 2 times negative 1 is positive 2. So, magiging negative 3 over 4. So, yan na yung limit ni x cubed plus x squared minus 4x minus 4 over x cubed minus x squared minus x plus 1 as x approaches to negative 1. Another example, limit of 1 over a times 1 over square root of x plus a minus 1 over square root of x as a approaches to 0. So, huwag kayong malilito. Yung variable na pagsasubstitute natin ay yung a, hindi yung x. So, substitute lang natin. Then, magiging 1 over 0 times 1 over square root of x plus 0. So, magiging square root of x na lang din yan. Minus 1 over square root of x. So, magiging 0 to. Kaya, magiging 0 over 0. So, may or may not have limit na naman yung nakuha nating quotient. So, simplify lang ulit natin. Copy-paste ko lang muna yung function. So, gagawin natin dito, kunin muna natin yung LCD. So, yung LCD niyan is square root of x plus a times square root of x. Then, divide lang natin yon sa square root of x plus a. So, may matitirang square root of x, then times 1. Kaya, meron tayong square root of x dito. Then, ito ulit yung LCD. I-divide lang natin sa square root of x. So, makukuha natin ay square root of x plus a. Multiply ulit kay 1. Kaya, meron tayo ditong square root of x plus a. Then, pagsamahin lang natin sila. Ano guys, pinagsama ko lang. Ito yung first term kanina. Then, ito yung second term. So, kung mapapansin nyo, merong square root. So, gagawin natin, tatanggalin natin yung square root na yan. Paano? So, papakita ko sa inyo, pag meron tayong a squared minus b squared, equal yan kay a minus b times a plus b. So, kung ito yung a ko at ito yung b ko na makikita ninyo, so, pag multiply ko lang yan sa a plus b pa o square root of x plus square root of x plus a, so, magiging squared dyan, matatanggal na natin yung square root, di ba? Tatanggal to, squared natin, matatanggal na yung square root. Pakita ko sa inyo, so, multiply natin yan sa square root of x plus square root of x plus a over square root of x plus square root of x over a. So, dapat guys, magkamukha yung imumultiply nyo sa numerator at denominator para walang mabago sa function nyo. Diba? Kasi parang 1 lang naman yan eh. So, dapat lang guys, magkamukha. Ano? Yung numerator at denominator. So, proceed lang tayo. So, magiging square root of x squared, di ba? Minus squared ng square root ng x plus a. So, makakancel na yung square root na yan. So, ang matitira na lang ay x minus x plus a. Then, yung denominator, guys, tingnan nyo, ano, pinagsama ko lang. So, multiply lang natin tong nasa kabila dito sa square root of x plus a times square root of x. Then, distribute lang natin guys yung negative sign. So, magiging x minus a. So, matitira na lang ay negative a. So, makakancel na dito yung a na nasa 1 over a, then yung negative a. So, cancel na yan. Ang matitira na lang ay limit ng negative 1 over square root of x plus a times square root of x times square root of x plus square root of x plus a as a approaches to 0. Then, substitute na natin. So, magiging negative 1 over square root ng x plus 0 times square root of x times square root of x plus square root of x plus 0. So, mawawala lang yung mga 0 na yan. Magiging negative 1 over square root of x times square root of x times square root of x plus square root of x. So, pag meron tayong square root of x times square root of x, equal yan guys sa x na lang. Kasi diba x raised to 1 half times x raised to 1 half, magiging x raised to 1 half plus 1 half. So, magiging x na lang yan. Then, yung square root of x plus square root of x ay equal sa, di ba? Ayan yung x, magiging 2 times square root of
x. So, negative 1 over x times 2 times square root of x or equals sa negative 1 over 2x times square root of x. So, hanggang dito na lang siguro muna guys yung video natin para hindi naman mag-overload yung mga natutunan para mas maintindihan talaga. So, pagpapatuloy natin yan sa susunod nating video. So, sana sa mga hindi pa nakakapag-subscribe guys, mag-subscribe na kayo. Then, paklik na rin guys yung notification button o yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video. So, maraming salamat guys. At sana ay nakatulong yung video na to sa inyo para matutunan yung limit of a function. Then, tuloy na lang natin to guys sa susunod pa nating video.